panahon ni nahuman nangutana ang mga taga-media, pastor, unsay imong bagong wali? Kuha ko'y bagong wali unya hapon ra ang bago. Tiwason ta ni, taas-taas pa mo gani. Okay, Genesis chapter 12 verses 4 to 9. Puli-puliw na to ni magbasa hangtod mamanta sa chapter verses 4 to 9, chapter 12 verses 4 to 9. Okay. Genesis chapter 12 verse 4. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 70 and 5 years old when he departed out of Haran. Verse 6, and Abraham passed through the land unto the place of Shechem, into the plain of Moreh, and to the Canaanite was then in the land. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east. And there he builded an altar to the Lord, and called upon the name of the Lord. In Abraham journey going on still toward the south. Lord, thank you for today. Salamat kaayo sa imong faithfulness from last Monday hangtod karon. Salamat sa proteksyon nimo, sa among pagbiyahe, sa among lakaw. Naigipang tugot nimo Lord, pero salamat kay Lord nga naay imong pulong nga maghatag sa amoa og encouragement. Salamat sa mga members nga naa karon. Salamat Lord sa ilang pag-ari diri. Salamat sad sa ilang mga negosyo, imo silang ibantayan sa ilang mga trabaho, sa ilang pamilya. Salamat kayo. Salamat kay Lord nga everyday makakaon mi sa unsa among gusto. Salamat sa mga panalangin nga sobra imong gihatag kanamo. Kay nga naman dili masayop ang imong pulong. So thank you for your blessings. O gani Lord, you're being so faithful to us. Gikan pa sa pagsugod nga imong mingiluwas hangtod nga karon nga alagad mi makaingon jud mi Lord nga faithful kay ka sa among kinabuhi. Thank you kaayo. Mao nang I pray bless nimo Lord ang mensahe karon. Holy Spirit, guard my mind, my lips, everything. Tago ko sa likod sa imong cross nga dili ang ako ang kaalam mo'y makita kundi ang imong words of wisdom. Holy Spirit, I pray, ang kinahanglan mo'y makita, Lord. Kung namay kaliw ka namong kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo, sa miling nga dugo, ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok kay kini holy ground, nga dili pwede nila gamiton ang ilahang katulgon, ilang tapad, mga problema nga naa sa ilang una-una. I pray Lord nga imo ang victorious nga modulot gyud sa ilang kasing-kasing kung una-una ang mensahe karon para dili mahimong kawang. Protect our kurente, protect sa Lord ang among internet para Lord nindot ang among pagpanimba karon Lord. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Maglingkod. Abraham submission to a life of faith. May kag submission gani. Bot pasabot giunsa ni Abraham gingon balik ta sa verse 1. May kag submission to a life of faith. Pastor, ngano nakasulti maka life of faith? May kag faith gani substance of things hope for, the evidence of things not seen but pasabot. Wala pa nato nakita pero gatuo ka nga ang Ginoo motubag nga naa na diha. Amen? So, balik ko na to sa chapter 12, verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country. Hawa diha, Abraham? Kung ikaw, pahawaon sa usa ka lugar nga naka-establish na ka, unsa kay mong unahon-naon? Pastor, naadiri akong panginabuhian, naadiri tanan akong butang, niya pahawaon kas Ginoo. Out of thy country, out from thy kindred, naadiri akong parente. For example, naitawagon rin sa Ginoo, mag-mission mo sa Mongolia, mag-mission niya mo sa Thailand, sa Cambodia. Unang-una, ang inyong kontra dito, wala mo parente dito, dayon ang language pag yun. Mauna siya ang ano. Mauna ang nahitabo ng Abraham. And from thy father's house into a land that I will show thee. Adto dito, that is faith. But pasabot, ang Ginoo mo guide mo, asa ka pa dong. Hey, paminaw, ang ato Christian life, pilgrimage di siya. Gabiyahe ta, wa ta kabalog asa tabadong. But one thing for sure, kung musunod ka sa kabubuton sa Ginoo by faith, ang Ginoo mo guide sa imuha og dili kanya ipahamak.
Nganong nga mapahamak ka, nganong nga dili ka moadto sa blessing kay nga naman gahi man tago. Magbuot man tag-asay ato dili oy nanay kamubuton sa Ginoo. Naa na ang printed nga mapa sa pulong sa Dios nga atong sundon. Galing gahi lang gitago. Okay? And verse 2, and I will make of thee a great nation. Wow, what a promise. Giingnan niya si Abraham, I will make of thee a great nation. Og hangtod karon walay makabarog sa Israel. And that's the promise of God. Kagamay sa Israel, but the wisdom nga gihatag sa Dios sa mga katawhan niya nga through Abraham nga nahimong promise, tanawa mag-invento sila payong nga kanapit ang ni ano sa mga missiles nga mura siya mupayong dia dili kasulod nya kung naa sa magbuhat maro makay ng mga kontra maghimog tunnel sa ilalom ang buhaton sa nila maghimo sa bomba nga musud sa tunnel. Naghimo sad sila og kanang bala nga dili ang kundi kung asa ang imong dugo mo iyang sundon. Grabe nga wisdom nga gihatag sa Dios. Kaya nga naman, promise na siya, I will make of thee a great nation and I will bless thee. Gani, ang katong nakadakop sa Marawi, imbento to sa Israel. Katong kamera bitong imbento to sa Israel. O gani, kay desert man sila, gitagaan sila wisdom sa Ginoo nga maka-produce sila og mga utan nga dagko kayo. O gani, ang ilang mga manok, tungod kay init makain desert, ilang tupihan ang mga manok. Nakoy nakita documentary, ilang tupihan ang manok, dagko kayong itlog. Nga nikaon nimo sa usa ka itlog, busog na ka. Dire ang usa ka itlog sa to kulang man. Muhurot kag tulo duha dito, ni usa ka itlog. Dayon ang ilang pag-produce sa ilang pagkaon nindot kay lami kayo. Kaya nga naman, promise na sa Ginoo sa sila I will make of thee a great nation. And not only that, the thing is, I will bless thee. Hey, paminaw, kinsa may dili gusto blessing? Gusto tag panalangin tananoy. Kinsa na yun ni gusto blessing ay? Hoy, gusto tag panalangin. Gusto ka cursing? No, I don't want cursing. I want blessing. Monang, I will bless thee. Not only I will bless thee and make thy name great. Ang gingon sa Bible, mas maayo pa ang maayo nga pangalan kaysa silver and gold. Magunsa man ang dato ka pero imong pangalan mingon kag Martin Romualdez Kawatan. Oh, ko. Kisa na si ko? Saldico. O, asa man si Saldico. Sige, naka-helicopter, kahon-kahon ang imong kwarta, bag imong kwarta, pero asa man ka, nagtago-tago ka sa laing nasod. Unsa may bation sa imong anak? Pero nindot ning, I will make thy name great. But pasabot great nga makadungog ka ni Abraham, makaingon ka, yes, Father Abraham has many sons. Many sons as Father Abraham. Nga makaingon ka ba? Tungod ni Abraham, tungod sa promise ni Abraham, nahimo sa tang anak ni Abraham, ug makaklaim ta na. Woo! Kanindot na. And thou, kini mo nindot, and thou shalt be a blessing. Kanindot anang mahimo ka nga blessing. Dili ka gusto nga mahimo kang blessing? Nga na kung nay manghulam sa imo, makapahulam ka? Thou shalt be a blessing. Nganong daghan man ang musunod sa imo ang istorya nimo kay nga naman naa sila nakita nga gibless ka sa imong kinabuhi. Kanindot ana, you will be a blessing. Balik pangita good ang Deuteronomy chapter 12, I think, about sa there shall not be a tail, I'll be a blessing. Something like that. Ato i-expound. Salamat, Holy Spirit. Hallelujah. Palag ko. Kaya itong expound na to, kaya i-connect na ko ba? I-connect. Para maingon mo, naa din na sa Bible. Na sa Bible. Okay. And the Lord shall make thee head. Nindot kayo ng naatauta. Dili ta tail. Di ba? First honor
JD, di ba? Oh, nindot kayo, first honor. Oh, sige, balik-balik si Mitch sa stage. First honor, kanindot, ana. Make the head and not the tail, dili kaikog. Kanindot, ana. Di ba? And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Taas ta perme, pero dili ta garbo nga pataas, dili ta ubos. And thou that hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe thee and to do them. Next, verse 14 daw. And thou shalt not go aside from any of the words I command thee this day, to thy right hand and to thy left hand, to go other gods to serve them. Next. But it shall come to pass, if na I premise, kinahanglan na atay sundon, na I premise, dayon na I promise. Unsa may promise? Okay. If thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Imbis nga, thou shalt be a blessing, ang mo-overtake sa imuha mga curses. Sugot ka, ana. Ayo, mas gusto kog blessing. Nganong nanabaho man ka para ang imong matagaan nimo og maayong damlag ang imong pamilya, di ba? Ngano mo bangon man kag sayo, ngano maghiwa man kag ngano kay ngano man dili na para sa imuha, para sa imong anak na. Oy, paminaw, dili earthly ra ganita nga amahan o ginahan, samot na atong langit nun nga amahan, gusto siya blessing para sa iyang anak. Di siya gusto og kanang maano ang iyang anak. Say next verse na. Verse 16. Ha? Cursed shalt thou be in the city. Woo! Cursed shalt thou be in the field. Cursed, kapangit, anoy. Mananom ka, way mo tubo. Pati sa mong field. Cursed shall be in the basket and in the store. Pangit ka na. Next. Cursed shall be the fruit of thy body and the fruit of thy land and the increase of thy kin and the flocks of thy sheep. Imbis mga daghan ang imong hayop, but cursed shall thou be when thou comest and cursed shall thou be when thou goest out. Pagsulod pa lang nimo daan, gi-curse na ka. Paggawas pa nimo, wa pa ka ni sugot, wa pa ka ni sulod sa anang trabaho, wa pa ka ni sulod anang negosyoha, gi-curse na. Grabe ka anak, di mo niya. The Lord shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke in all that thou settest thou in hand and for to do, and to thou be destroyed, antod maguba ka, and thou shalt perish quickly because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. Nga naman, wala ni mo gisunod ang Ginoo. Giingnan kag simba ka every Sunday, di ka mo simba. Nanagi kay lang Ate Merlin, nanay Bible study gani, di ka maminaw. Pamemorize kag verse, di ka mamemorize og verse. Pero katong mga kanta noon nga noon, imo na nung next. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee until he have consumed thee from off the land whither thou goest to possess it. The Lord shall smite thee with a consumption, with a fever, with inflammation, and with extreme burning, with a sword, and with a blasting, and with a grabbing, and with a mildew, and they shall pursue thee until thou perish. And the heaven that is over thy head shall be brass, and the earth is. And balik do sa verse 1 na murag naa diha ang blessing sa verse 1. Kini puro naman siya. And sa come to pass, dito sa blessing if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which he commanded this day, the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon thee. Wow! Tanang mga panalangin mo ari dira sa imuha. And overtake thee. Overtake. But pasabot. Ang imong kwarta, daghan kayo, musuod pag yun. Unsa may status sa imong
kwarta karon wala na gyud. Sinsiyo na lang. Overtake. Gracias Ginoo. Nangaon mi ato dayon. So sa amin nangaon mi pag human na mo kaon, tampo-tampo din mi sa kwarta. Ay, share. Nakainomdom ko ninyo ni Pastor Chris mo. Abot sa panahon nga kita gracias Ginoo nig pangaon nato magtampo-tampo sobra atong kwarta. Kasi abot na karon. Ug asa kay gusto mo kaon ana, di ba? Anak ko hinahinay na gyud fulfill ang gisulti sa akong amahan. Pero dili diretso-diretso. Kinahanglan nimo sundon, kinahanglan ka mag-faithful usa. Kay ni anak ko kung ni backslide ni ang akong mga kuyog, wala. Kung wa ni nagminyog tarong, wala sa din sila naingani. Bihon gyapon, pansit og bihon. Next, verse 3. Blessed shalt thou be in the city. Wow! Blessed shalt thou be in the field. Nigtanom ni mog mais, ang mubunga mangga. Grabe ha. Asa ka ana? Sa na pastor, exage man mo pastor. Grabe sipong na ko eh. Takda ko sa kong anak. Di ba? Naigingon nila na ay mga say term na nga, na ay mga kamot nga kanabit ang mabuhian sila. Ha? Green thumb. Okay, thank you for the term. Green thumb. Nagtanom nila, mabuhi ang tanom ni mudaghan. Naasad nga masigig tanom wa gibuhi-buhi. Naasad nga mabuhi sa ang hayop. Gracias Ginoo silang bibing ay basta mabuhi gid sila gano, daghan kayo, mudaghan ang hayop, mudaghan ang anak. Nasa uban nga nigpamuhi nila maghikog ang mga baktin. Nawa nag-joke. Wala ko nag-joke eh. Nabi na yung anak. Next verse. Blessed be the fruit of thy body. Di ba? Tanawa. Tanawa imong lawas, blessing na daan. Hindi ang lawas. Brot pasabutan na imong anak. Imong mga kaanakan ba? Di ba? Tanawa yung mga anak, blessing kay ka naman. Kusog na kay mo tubag sa imo ha. Mas bright pa sa imo ha, blessing na. Anaon din ka. Di ba? Sinabi ko sa iyo, daddy, ang tigas ng ulo mo. Di ba? Anaon ka, nindot kay paminaon eh. Blessing na. And fruit of thy ground, and fruit of thy cattle, kanindot ana, di ba? Nga naa kay baboy, mamua, kanindot. And the increase of thy king and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Dito may atong huybis sa last huybis pa o karong huybis dito may sa ilang tindahan nila kaya Ruby daghan ng mamalit kanindot ana daghang mamalit. Dito sa misa ilang Ate Merlin, i-pray din ninyo kay nangita si Ate Merlin og singer. Dili nga katong singer nga kanang pang love song ha. Pang Christian song. Live gyud live. Kinsay audition niya muna ko ha. Di bitaw. Di nangita sakto man na. Gracias Ginoo adto gin mo sa nindot na ang ilang tindahan, no. Dayon tinod na kay nga naman mo adto ka sa kambingan sa Maranding. Amo kanta diha buta, puros mga love song, di ba? To old friend, meet again. And makinumdum kasi mong ex tanawa siya mo tato kung pangasawon kini man ako nasawa no ni. And changing, and back again, maybe this time. Natanaw ko sa mga asawa, maldito, kininyawaan ninyo. Tanawa. Di makahinumdum kasi mo kaagi. Pero, nikadto ni mo dito, maminaw ka, there's power in the blood. Di ba, lahi lagi lang kanta dito, no? Pangginoo lagi. Uy, kaoktarong kay pangginoo ni. Magabaan, biya ta dito. Shhh! Uy, hutda na kay Pangginoo na uy. Di ka nas ginuhutda na. Imbis ilang usik-usikan sa Ginoom din eh. He's been faithful in my mind. I have questioned, even faith to believe. Ang gakaon gahilak. Musimpan ako karon Domingo, Lord. Di ba? Gakaon sila, nahimo na ng blessing.
O asa may imong gusto kay nang moadto sila dito nga makutaw ang ilang emotion or makutaw ang ilang espirituhanong butang. O di ba? O di ba nangatawa mo? Di kay blessed shall be thy basket and thy store. Verse 6. Blessed shall be when thou comest in, and blessed shall be when thou goest out. Pagsulod pa lang nimo daan, wow, blessing na. Pagawas nimo, blessing na. Wow, di ba? Musud ka sa trabaho, hoy. To God be the glory, doktor, bisag asis doktora. Hi, doc, hi. Di ba? Ikaw, pansinon ba di ka? Uy, nanapuning, ay, ay, utangan ka, di ka bayaran na. So, balik na sa Genesis. Verse 2, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make them name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee. Oy, panalanginan ako magpanalangin sa imuha, pero katong mag-curse sa imuha, katong mukontra sa imuha, ako sa silang i-curse, manang, paminaw, nagi mo daog-daog sa imuha, ina Lord, mo biya niyang imong gi-promise na mo, Lord, nga kung kinsay mo daog-daog nimo, na mo, Lord, daog-daogon sa nimo, mas maayo ang Ginoo mo imo balos kaysa kita mo imo balos. Hoy, paminaw, gichismis na sag ko. Gichismis ko nila sa pikas. Ay, madagog miyot, be. Psst. Thee, and curse him that curses thee, and in shall be all the families of the earth be blessed. Wow, sa imo tanang, imo pamilya, panalanginan ka. Tawagan ako si Preacher John. Kung Preacher John, if ever gay kulang gid mo ano ha, ingna lang ko. Wa man nanawag ako siya gay kumusta. Pastor, na zero balance man mi pastor. Ging na ako si Rosel, hala sel, pa-hospital sila, zero balance naman di ay. Siya di sa kukuyaw eh. Joke na nako siya ba? Dili to ingon nga maayo si Preacher John, dili ingon nga maayo silang Sister Roxanne, na ay favor ang Ginoo sa imuha. Nga maingon ta ba, asam ni application ni Pastor kadaghan oy. And so Abraham departed. Oh, tana. Number 1, Abraham's obedience. Pagkabalo niya, amo din ni ang maitabo day, wala say duha-duha. Pagkano din, nilakaw na din siya. Obedience, number 1, obedience. And by the way, in order for you to fulfill sa faith nga gi-promise sa Ginoo, you need to obey. Bahalag wa ka kabalo, kaasa ka pa dong. Kaya nga naman, kung dili ka mo step out of faith,
Nga mingon ka, Lord, ikaw may ningon nga ikaw may mubahala na mo, biyaan ako ang tanan, biyaan akong ano, Lord. Step out of faith. Kung dili ka mo biya diha, kung dili ka mo step out of faith, di ka mo submit diha out of faith, dili ka maka-experience sa katulad sa experience ni Abraham. Dili lang ikaw, pati sad ang imong pamilya. It's risky, it's kulba, hinam, sige lang ato manang agian karon. Pero pag abot sa verse 4, sige, mo may giingon nimo, Lord, yes, I will obey. Obey ko, Lord, mo may giingon nimo. Mo nang Abraham obedience. That is same place, mo nang ningon siya sa 1 Samuel 5:15 verse 22. Kay kung dili ka mo obey, and Samuel had the Lord has great delight in burnt offerings, sacrifices, obeying the voice of the Lord. Behold, obey is better than sacrifice, the fat of rams. Verse 23, for rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is iniquity and idolatry. Paminaw, kung di sa ka mo tuo, magpatikig lang ka, stubbornness, may kang stubbornness, gani, bot pasabot, anak, kabalo na kang asayop, imog yung gipa, undoyonan, mo na sa stubbornness. 1 Samuel chapter 15, verse 20, anak, stubbornness. Next verse, 23. For rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is iniquity and idolatry. Parihara ka og kanab itong barang-barang ba? Ingana na stubbornness. Because thou was, paminaw, dili lang nimo i-reject ang the word of the Lord, He has also rejected thee for being a king. But pasabot, kung dili ka mosunod sa pulong sa Ginoo, mura ra ka i-reject nimo ang Ginoo. Siya may nagsugo, anak. Tuyuan gid mo ba? Mo nang obedience. In obedience, kinahanglan na ay separation diya. In order for you to obey, you have to separate. Letter A, it involves separation. Kinahanglan mo separate ka diya. Mo bitaw siya, get out of thy country and out of thy kindred. Hey, kinahanglan nig-obey nimo sa Ginoo. Ayaw gyud sunod sa imong mga amigo nga unbelievers, sa imong mga subordinates o kinsa man na kinahanglan naagi separation. Kaya nga naman, kung walay separation, dili gyud ka ka-obey kung unsay isulti sa pulong sa Dios. Abraham was called upon to separate himself from everything that would hinder the progress of the walk of faith. Tanan nga mo hinder, mo birani mo diha, kinahanglan mo separate jud ka. It doesn't mean nga, Pastor, kung mo separate, Pastor, I don't need to have a friends. Yes, dili pwede nga, dili po kaya, wa po kay amigo, amiga. Dili, kung dili, na kay amigo, na kay amiga, pero dili ka mukuyog sa ilang mga binuhatan. That's separation. But pasabot, lahi ang atong tupi, bantayan ginako ni mga people, patupi sila, dayon burst fade ray, dayon dili nila paano handre ko, pa-slide din na lang gud na. Ako yung ta dito kang Red JB, pa-slide dan. Di sila wa sila mahimo kasi ako pastor ko yung. O tanawa kay taliko, di ba? Gwapo kay katanawon. Uy, dili tanang uso nga imong sundon, mura sa kag artista. Kana si Daniel Padilla ginayang naong. Dili bot pasabot nga magpa Daniel Padilla kag tupid, Daniel Padilla kag suot, pareha na din mog naong dili oy. Dili bot pasabot nga mo naghidhid si Catherine Bernardo og mahimo na pud kang Catherine Bernardo kung sige kag hidhid ana. Hello mo Kinalang na separation. Mo nang lahi atong sininaan, di ba? Lahi atong stinuryahan, na ay separation. Dili ta pareha sa ilaha. Kaya nga naman, kung walay separation, walay distinction, but pasabot, mingon na sila, pareho raman. Dili ta parehas. Uy, anak tas Ginoo, ni dawat ta sa, nahimot ang anak sa Ginoo, dili ta parehas. Mo nang ningon sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Unsa day mo bira sa tuwa paminaw, ang mubira gyud bitaw sa atuang pagpangalagad sa Ginoo ang sala. Mo nang maningkamot gyud ang yawa nga naa say stronghold sa imo pastor. Unsa man ang stronghold pastor? Kanang naa say gunitan sa imong haba. Unsa man na pinaagi sa sala, unsa man ang pinaagi stronghold, pulitan naa kay tawo nga wa pa nimo gipasaylo. Nga makakita ka, maglagot ka, stronghold na sa yawa.
Na kay tagu-taguan nga sila, abi nimo okay ra, pero wala, stronghold na sa yawa. Than the sin which doth easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Mo nang ningon sa verse 2, looking unto Jesus. Kinahanglan, nigdagan na to ang atong tanawon ang si Jesus Christ, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down the right hand of the throne of God. Nganong kay Jesus Christ sa mga tamo-tanaw, kay nga naman, human naman siya dagan. Kung baga, champion na siya ba? Wako sa kukitag runner nga nidaog nga sige lingi-lingi. Ang nigdagan nimo kinahanglan straight jud ka sa imong finishing line. Mo nang paminaw di man gyud nato malikaya no mo tan-aw mo gyud tao pero mas maayo bitaw tan-aw na lang kas Ginoo oy. Kaya nga naman magsige kag tan-aw sa imong kauban sa trabaho, sa kauban sa ano, naa mo gyud na sila apan kinsa mo giway apan. Kanang apan nga wa nimo ganahay mo masad ka. Di ba? Mo bitaw nang di ka ganahan kay nga naman naa man sad ka ana, nalabuan ka unsa ba? Mo na ningon siya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, nga nasa'y kalipay sa paghuman sa iyang dagan. Despising the shame, gipakaulawan siya. Pastor, gipakaulawan ko, gingnan ko sa agaw. Ipatawag na niya. Ipaano na yan? Kung ayaw na lang, okay ra na. Naanad na ko, anak. Artista biya ko. And he sat down at the right hand throne of God. Katawa na lang. Muna niyo siya sa Matthew chapter 10 verse 32 to 39. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before the Father which is in heaven. But whosoever will deny me before men, i-deny sa kunya sa I will also deny before the Father which is in heaven. Think not that I am come to send peace on the earth. I am not sent peace but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and a daughter against his mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's fool shall be they of his own household. And he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth a son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and follow after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he shall lose his life for my sake shall find it. Nga kana bitong dili bitaw niyo bali-balihon ang imong pasabot ang imong kinawi. Pero Pastor Chris ba ni Ma'am Rose, ilang gibiyaan si Daddy gibiyaan niya dito sa Cebu. Niyari siya diri, iyang gibiyaan iyang kinabuhi dito, niyari siya diri. Pero gracias Ginoo nakakita siya sa purpose iyang kinabuhi. Most sa inyo hagod mga lagad mos Ginoo all of your life na mo simbahan maingon sad ka pero ay kabalaka na kay nga naman kinsa to imong gipalabi ang imong kinabuhi sa pagmangalagad sa Dios imo niyang makita sa unahan ang imong kinabuhi. Usa man na fulfillment naa kay kalipay. Tanawan ng uban sige lakaw-lakaw dato sila pero wa sila kalipay. Pero to kita gracias Ginoo natay kalipay, di ba? Not only involves his substance. Verse 5, tanan niyang mga gamit iyang gidala. Mo nang give and it shall be given you good measure, pressed down, shaken together. Luke 6:38, and running over shall man give unto your bosom. For the same measure that I met, but it shall be measured to you again. Malachi 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if you not open the windows of heaven, or pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Blessing. Haggai chapter 1, verse 5 to 11. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Tanawa. I-consider na yung mga pamagi. You have sown much, bring in little. You eat, but you have not enough. Tanawa, sige kag paningkamot sa imong kagalingon. Kaon ka, pero di ka mabusog. You drink, niinom ka, pero di ka ma-fulfill. You clothe ye, but there is not warm. Di ka satisfied. Nigpalit nimo sa sinina nimo. Medium yung ipalit, ang niabot small. And he that earneth wages, put ito bag with host. Nga panglitan, sige kag paningkamot ka, pero sige kag, daghan ta kog kwarta, pero sige kag tigom sa naay bangag.
Imagino nimo ang imong piggy bank na ibangag. Wa kay matigo man na. And verse 7, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain, bring wood, build a house, and I will take pleasure in it. I will be glorified, saith the Lord. You look for much, and lo, it came a little. And when you brought it at home, I did blow upon it. Why, saith the Lord? Because of mine house that is waste, and you run every man to his own house. Therefore, the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. Verse 11, and I called for a drought upon the land, upon the mountains, and upon the new wine, upon the new oil, upon the oil, upon that which is ground, bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of thy hands. But by the way, if you have problem with your tithes and offerings, you really don't have a problem with your tithes and offerings. Asam ng problema? Ang problema nimo ang imong kasing-kasing. Kaya nga naman, kasabot magakabalo man ka. Nga di man ka mauli, nga naman, naay problema sa imong kasing-kasing. Pero by the way, dili ni pugsanay ang pagbalik sa imong tithes and offerings ha. Kung gusto kag panalangin, kung gusto kang makakita ka nga lahi lagi ang dagan sa imong kinabuhi karon, ibalik, idisiplina lang ibalik ang tithes. By the way, giving your tithes is not yet giving it. You are just returning what belongs to God. And your tithes or your offerings, ga-measure na siya, nag-ingon sad ka, nga moingon ka ba, Lord, salamat kay Lord ha, ikaw gihanag kanang moingon ka ba, Lord, ikaw biyay naghatag sa kuag kusog. Ikaw nag-bless akong negosyo. Ikaw nag-bless nga bisag nakoy nakoy mga pero imo gihapon ko gitagaag kusog. But pasabot imong paila nga ang Ginoo mo tag-iya sa tanan. Sa akong negosyo, Lord, kung dili nimo i-bless, Lord, wala sa ni. Mo nang mubalik ko magpasalamat ko, return ra ka. Wa pa ka naghatag offer, of course. Not only that, letter C, it involves surrender. May kang surrender. The Bible tells us that Abraham did. As the Lord had spoken to Abraham, Abraham learned on that early secret to blessing God is simply doing what He says to the letter. Surrender. Ihatag niya tanan. Number 2, not only obedience, Abraham's opposition. Nagi opposition. What's opposition? Abraham wasn't going to find everything smooth and sailing. By the way, ang atong Kristohano kinibuhi, dili biya ni smooth and sailing ha. Naabi gyapoy problema ha. Dili bot pasabot kinidawat ko ni Jesus Christ, nindot ang dagas ng kinabuhi, kinana ko'y Kristo sa kasing-kasing. No, it's not. And the Bible doesn't tell us about that. Naagi gapon tayong mga problems. Okay. There would be difficulties in his pilgrimage, just as there will be in ours. Number 1, the days opposed him. Bot pasabot, tiguang na si Abraham, 75 years old. Pero even though 75 years old si Abraham, hinay na siya. Pero dili bot pasabot nga naa na ang iyang edad, gadalag sakit sa dili sa nangalagad, pero nangalagad gyapon si Abraham. Salamat ninyo sa Mami Doc, pwede na siya maingon, Pastor, tigulang na mga pastor, pwede na ako mo retire, pero wa. Every time, Mami Doc, ahaman ta next sige dito ta. Mas excited pag isa kuha. Bisag gikad kapoy kay si Ate Merlin, pwede na maingon, Pastor, busy kay ko sa tindahan, pero sila'y nag-una-una gapon, kuyog sila ni Rachel, Michelle, Ate Michelle, Pastor, gilibot na mong aluhag sulwining. Excited, maingon na sa, di na mo adto ti ay sakit atong tuhod ti ay. Pasalamat sa ko nga dili lang ang mga naanay edad nila ni adto, nasad ang mga batanon. Salamat niyo mga batanon. Bisag kusog kay mo mukaon sa lugaw okay ra. Maingon sila binlisod mi ana. Okay, bahalag mabinlag sa lang sa dili, pero serve sila, lipay. Ay paminaw, ang pagpangalagad sa Ginoo wala ni retirement. Hangtod mamatay ta, asam ni kuto pastor, hangtod dito sa langit. Kano sa aman na putol ang pagpangalagad ni Pastor Chris, katong namatay na siya. Not only that, opposed him. Number 2, the darkness opposed him. Kaya nga naman, padung man siya, this verse, kada Canaanite was then in the land. Naa sila kontra. Paminaw. Kontra. Ayaw kumpiyansa. Basig pareta sa sundalo ba? Sige lang tagsuroy-suroy. Murag wala lang. Basig mahidshot ta ba? Natay kontra. Basig katuo ka ba nga? Natay kontra.
Abraham was moving into the Canaanites were godless people. Dili sila mutuog Diyos. Trapped in the system of religion that involved the worship of many gods. Mo nang, paminaw, nigadto niyo sa skwilan, lahi na silang prinsipyo. Mingon sila, dili lagi ka magkasunis lagi, magsigili kag sayal, dili lagi ka manguros lagi, dili lagi ka mingon, so kinahanglan na kay tubag ana. Mingon sila, aham ni na sa Bible lang manguros, wa may gingon diha sa Bible nga manguros ka. Pang-abog do sa ano. So to pa, pang-abog sa yawa. Ngano ni katubang nimo santos lagi, manguros lagi kay yawa din nimo katubang. Diba? Mo sila ingon na pang-abog daw. They practice human sacrifice, various fertility rites, and no regard for morality and decency. Yes, karon, huy, wala na yung moralidad ang mga tao karon. Katong mga kabit mo na yung mga isog kayo. Wala na yung moralidad ang mga tao. Ang mga tao karon tan-awon nimo sa Facebook, magbra na lang, magpanty na lang. Gubot pa kay sila ang trans woman is not a woman. Ang bayot di magina. Mo bitaw ang ubang mga bayot na suko, hoy mga bayot, ayo po pakauaw, nabi kita itlog. Di ka mahimong trans woman. Pero ang morality ug ang atong decency wa na disinti ni kalibutan na. This darkness, mona, Abraham was heading to a solitary territory where no one would be sympathetic to his lifestyle or to his God. Yet he was determined to follow God regardless of the opposition from darkness that he faced. Padong, kabalo sa Abraham, padong, ug mo ni ang atong gipuy-an karon. Okay, ta diri karon every Sunday, kaya nga naman, usa ra man ta Ginoo. Usa ra tag tinuhuan, pero nigawas na to, ni sugod sa Lunes, lahi-lahi ang imong maabtan dito. May gani dito sa Municipal Health Office, daghan silang Kristohano, na si Itin dito, na si Toper dito, na si Brother Mikmik dito, isa pa trabaho dito, na si Brother Jobin dito. At least, naana, daghan-daghan na. Pero, nag-pray si Sam, nga naanay, bukaoban niya dito niya seminar sa nang office diya. Register office. Oh. Basig bana na Sam. Ang bana nimo mukauban ni mag seminar. Kiat naong ni mga taga registration no. Okay, paminaw. Wala pa mo naguna-huna Merlins nga ang inyong palibot og kanang sa ni Goshen Kristohanon nga tawgon mo sa inyong para mag-Bible study mo. Nya apil na sa inyong giswilduhan. Pila ka oras mo mag-Bible study te? Usa? 2 ka oras? O apil na sa giswilduhan 2 ka oras maglingkod ka diha. Tuluan pa ka sa pulong sa Ginoo, asa ka anak. Tuluan mo sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, hey, ang atong darkness, ang atong muupo sa tuwan, not 2 Timothy chapter 3 verse 12. But listen yung Bible. Yeah. And all that I will live godly in Christ, Jesus shall suffer what? Persecution. Of course, if the Lord Jesus faced opposition, difficulty when he walked in this world, why should he expect any better treatment? Si Jesus Christ nga niari siya, Ginoo siya, parehas na gihapon, parehas sa gihapon ang atong sinati. Matthew chapter 10 verse 16 to 23. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Nig-abot nimo dito, naa ka sa wolves, by therefore wise as a serpents and harmless as a doves. Be aware of men, for they will deliver you up to councils, and they will scourge you in their synagogues. Hala! Bantayan ka! Uy, si lagi no, lahi lagi ni siya no? Bantayan ka. And ye shall brought before your governors, kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in the same hour what ye shall speak. For it is
not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father child, and the children shall rise up against their parents, and their cause them to put to death. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Hoy, di nibot pasabot ha, nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo mo oy salvation, dili ni siya but pasabot ha, ang context ani dili ni mao ha. Mao ba rin mo gamit ani nga, nawa kinahanglan gyud ta magbuhat og maayo kay he that endureth to the end shall be saved, dili ni siya, ang context ani dili ni mao. But when they persecute you in the city, flee ye one another, for verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel for the Son of Man cometh. John chapter 15 verse 20. Remember the word that I said unto you, the servant is no greater than his what? Lord. If they have persecuted me, they will persecuted you. If they have kept me saying, they will keep yours also. In spite of the fact that the world is against the child of God, we should still determine in our hearts that as long as there is breath in our bodies, we live for the Lord, regardless of the personal cause. Who cares if we are opposed? Yes, naagi mo kontra sa to ha. Mocked, naagi mo bugal-bugal, hated, ridiculed. Who cares if persecution comes our way? A life of total commitment depends that we stand faithfully in the face of all opposition. Kabante ka sa una, dili pa ka magdalag Bible, wa gi magbugal-bugal nimo karon nga magdala na kag Bible daghan na kay mo pansin nimo. Lo, grabe yo, gasaya lo, mura mag si Maria Clara. Oh. Usa may gusto nila kana makita gini mong igot-igot, makita gini mong paa. Nya daghan na ba kay inibtan sa lansang diya? Usa nang inibtan sa lansang daghan kay piso ba? Ang uban tud mag spaghetti niya itom kigilok. Diyos miho marimar. O dili bot masabot nga puti sa kagilok magnana po kay right nga mag spaghetti. No? Ang uban pa nagspaghetti kay fit kayo nangaslay ang tambok ba? Pwede bawas-bawasan Nya, nangaslay pang tambok, gafitted pa diri, gangaslay po ang tambok sa paa. Hastler mo ragyug, hamonada. Kulang sa lata. Nya, feeling niya, gwapa kay siya. Woo! Paso-paso siya diyo. Feeling kanya nga, pertig yung gwapahan niya, pertig yung seksihan niya. Wa siya kabalo nga gatanaw sa giluod. Pero kung magsinina mo insakto, kung magsinina mo, mag-polo shirt mo, di ba? Nandot kayong respeto ang tao sa imo, ha? Respetuon mo. Kaya naman, sa inyo pagsinina daan, naghatag man mo respeto sa inyong kaugalingon. Mo nang respetuon mo sa tao. Pero kung ikaw mismo naggibastos na nimo imong kaugalingon sa pinagi sa imong pagsuot, bastoson jud kanila. Mo nang gingon diri nga. Remember the word that said unto you, the servant is the greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute. I-persecute nila si Jesus Christ, di ba? Padalay mong anghel. Sige be, ambak. Bugal-bugalan Ginoo kita pa ba? Nga naong pa lang nato murag tagyawa. Murag tagyawa. Kita pa. If they will keep me saying, they will keep yours also. Muna, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. Munang, press on. But pasabot, padayon ta. Kaya nga naman, wa ta nagbinuang. Wa ta nagpasagad. Naata sa sakto nga track. Munang, press on. Bahala mga itabo. Muna niyo siya sa Ephesians 6:10-18. Finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, 8, man ini, for we wrestle not against flesh and blood. Paminaw, ang imong kontra nga sigiglibak sa imo dili na siya mao, kundili ang espiritu nga naaana niya. Balikon ako ha. Kanang imong kontra nga sige panghilabot nimo, dili na mao imong kontra, kundili ang espiritu nga naa ang imong kontra. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places.
mas maayo man ang kontra nimo makita nimo, pero kanang spirit world dili nimo na makita. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may able to withstand the evil day. And having done all to stand, stand therefore having your loins girt about with truth. Mo nang, paminaw, asa gipildi ang yawa ni Jesus Christ pinaagi sa kamatuoran. Whereas asa nato makita ang kamatuoran? Makita nato ang kamatuoran diri sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw ningon siya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Mo nang kinahanglan mastiro nimo ang imong Bible. Asa man na makita? Having the breastplate of righteousness, verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, take the shield of faith. Nganong shield of faith man, kaya nga naman, daghang kay darts ang yawa, ihatag sa tuwa. Doubts, anxieties, depression, manang naay taming sa faith. Unable to be quenched all the fiery darts of the wicked. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Manang katapusan tanawa ang gingon niya. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Mo nang bisan pag naa ka aning mga taming, pero ang pinaka the best gyud nga pangontra, pagampo. Mo nang ayaw gyud biyai ang pagampo. Oh, praying always with all prayer and supplication, asa man diha sa Espiritu. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Saints, abot pasabot aning mga luwas kita. Mo nang ningon si Apostol Pablo, ayaw ninyo gisalikway ang pagampo, kundi ato pang pangusgan ang pagampo. Mo nang drivers, before ka mo sakay, Lord, kabalo ko ikaw maghatag lang protection, kabalo ko mo drive, for nay mga way buot nga driver, Lord, ipalayo mi sa disgrasya, tabangin mi, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Ayaw nagpanguros. Di nakakinahanglan manguros. Dito na ta kinahanglan diretso sa atong langitnon nga mahan, Abba Father. Ayaw na, di na ta kinahanglan muagi pa sa mama, wa ni mama. Diretso na sa amahan. Di na ta kinahanglan muagig mama. Diretso na sa amahan. Nahimo ta niyang anak, diretso ta sa amahan. Mo nang kamong mga bisita nga wa pa ni dawat ni Jesus Christ, dawatan niyo si Jesus Christ, isip niyo personal maluwas. Dili ni ninyo ni masabtan, dili niyo ano, kaya nga kita makasasala ta, kinahanglan tag manluluwas. For all have sinned and come short of the glory of God. Kita tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Dili ta kaabot sa himaya sa Dios, kaya nga naman ang Dios matarong, ang Dios wa siya sala, kita makasasala matadan, and ang sala ato na napanod. Therefore as one man sin entered the world, na ato na napanunod ang sala gikan tungod ni Adan. Mo na kabantay ka sa imong mga anak, dili nimo tudluag binuang naay binuang, so kinahanglan tag manluluwas nga muluwas sa tuwa. Mo nang ningon siya sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. May kag wages gani, bayad na siya. Ikaw mabayaran ka diri kung sa imong sweldo. Unsa man ang kamatayon? Nay duha klase nga kamatayon, physical death and spiritual death. Ang physical death kini ang atong lawas, mao man siya balayan, balik niya siya dito sa yuta or balik niya siya sa sementeryo. Ang spiritual death kini ang atong kalag, usa man atong kalag, mao ni siya naa diri atong emotion, naa diri ang gagul-anan tanan. Mao ni mo batig sakit, kabantay ka sa patay nga lawas, dili na mo sakit, di mo batig sakit. Pero asa man padulong ang ikadawang kamatayon? Revelation 21 verse 8, palihog ko. But the fearful, ang dili mahadlokon, unbelieving, di matulungan, abominable, murderers, warmongers, sorcerers, and idolaters, and all liars. Pangutana, pila ka bakak ang imong gihimo gikan sa una pa ug hangtod karon, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ang ikaduhang kamatayon day dito ta nato bayaran ang atong mga sala didto sa impierno. Kay kita man makasasala ta. Pero balik sa Romans 6:23. Balik sa Romans 6:23.
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Naay regalo ang Diyos sa tuwa. Unsa man ang regalo? Libre, walay bayad. Unsa man na kinabuhing walay katapusan? Unsa man ang kinabuhing walay katapusan, pastor? Kanang kinabuhing walay katapusan, mao na ang atoy kinabuhi uban ni Kristo niya. Asa man na tumangkunan diha kay Kristo Jesus. Unsa man yung gibuhat? Romans 5:8. For God commended His love toward us that while we're yet sinners, Christ died for us. Samtang kita makasasala pa, si Kristo Jesus nagpakamatay na to. Kinsa gud pakamatyan sa Dios. Kaya nga naman, ang tao nang inhag manluluwas, tao man ang luwason. So ang tao sa daing gipadala, dili man hayop. Mo nang ningon sa Romans 10:9. Palihog ko Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth with the Lord Jesus and shalt believe in heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10. Why? For with the heart man believeth into righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Pinaagi sa baba. Mo nang ipasunod yun mo namo sa pinaagi sa sinner's prayer. Confession. And with the mouth confessions diha na. Mo nang verse 13, last verse. For whosoever kinsay mo tawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Manindog ta, mag-ambot ta. Lord, salamat karong kabuntagon. Dalay gud ka. Salamat sa imong pulong. Salamat, Lord, sa kinabuhi ni Abraham. As the piano playing softly, basing mga bisita namo diri mayon ka pastor. Salamat ni pastor. Na gibuhat ni Jesus Christ ang kaluwasan, no? Doko ang inyong ulo, mga padayon mo, pray ta. Sa mga bisita namo, basig wala pa, dili ka kasiguro nga mamatay ka, moadto ka sa langit. Mayon ka pastor, gusto na ko dawaton si Jesus Christ para someday mamatay ko, moadto ko sa langit. Dawaton ako siya karong kabuntagon. Ari diri sa tubangan, guidante ka unsaon pagdawat ni Jesus Christ. Ari sa tubangan, ayo ka ulo, ali diri. Palihog ko. Ali, oy daghan ni ubay ni sila linya man diri linya. Wow, naka long diri. Atubang mo na ako. Sige diri. Lord, salamat ani mga bisita nga ni sa tubangan. Nagpaubos silang kaugalingon, nidawat sila nimo. Lord, I pray nga katong kaluwasan nga ilang nadabatan karon, magpabilin to silang kasing-kasing una makabalik sila diri Lord, nga mutubo pa sila maayo. Salamat sa nagdala niini, guide sila padayon, bless sila padayon sa ilang paglakaw. Dalaygon kay ka sa panig ni Jesus. Amen ug amen. Pwede na mumatos yung sa inyo ang nikuranan. Sa mga Kristohanon, ngayong ka, Lord, salamat kayo. Salamat day. Kinahanglan day namog total obedience. Pasaylo ami Lord, gahi among usahay, di mi mo tuon nimo usahay, nagpatikig mi, mao na mawa ang among pagsunod diha kanimo. Kung ang imong pagampo, kung ang imong desire sa kasing-kasing ngayong ka, Lord, pasaylo ako, na usahay, mo doubt ko sa imuhang mga promise, mo doubt ko sa imuhang why don't you come and say, Lord, from now on, I will just follow you by faith. Same, parehas kay Abraham. Kay lumalabay raman mi, we're just pilgrims. Kung wala man sad mi mahimo, kung wala ikaw. Ari sa tubangay na, Lord, here's my life. Continue to bless me. Continue to use me.
hangtod mo balik ka Lord, continue to use my life. Same ni Abraham nga gidala niya yung kinabuhi, bahalag wa man ni edad-edad, hangtod Lord nga mobalik ka. Why don't you come pray to God, Lord, gamita pa ko maka-reach out pa sa more nga kalag nga salamat sa kinabuhi ni Abraham. Why don't you come and said, Lord, continue to bless my life, continue to bless my family so that you can use me more. Kung asa mo kunin mo gamiton, why don't you come and said, settle it to God. Lord, salamat kayo sa kabuntagon nimong gihatag. Salamat sa maayo nga tempo. Salamat sa Lord sa mga bisita nga nidawat kanimo. I pray silyuhi to ang ilang gidawat. Ayaw sila pasagdi. Salamat sa mensahe ni Holy Spirit. Thank you. Thank you for pagkunsad nimo karong kabuntagon. I pray continue to bless ni mga katawhan nimo nga nagluhod. Tabangi sila kung unsa man nimo gi ampo diya nimo dawatang ilang pagpray. Kung mga lagad sila padayon, i-bless padayon ng ilang desire silang kasing-kasing. Sa mga problema ang giyatuwang, ayaw sila pasagdi, tabangi mi. Lahi na sa Lord nga bugnoon na mo karon nga week. Continue to bless us, continue to guide us. Thank you, Lord. Like Abraham, we just need to obey you. Kay naman, Lord, na may opposition, na may dark world nga among atubang, and we are still here in earth. Subusa ang among kaaway na agyod. Subusa tabangi mi, tagay mi kadaugan. Dalaygon kay ka Lord, tabangin sila sa ilang mga negosyo, sa ilang pamilya, sa ilang trabaho, ayo sila kalimti. Salamat kayo, pabalik kami niyang hapon sa lahi na sad nga panalangin nga ihatag nimo kanako. Dalaygon kay ka, pauli ami nga naa imong kalipay protection. Salamat kay sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Mga tata, And let us sing together, Rejoice in the Lord. Okay,